Ayan, isang magandang hapon Luzon, Visayas and Mindanao, mga batang grade 6 learners. Narito na naman po muli si Tutor Doms upang gabayan at ibigay sa inyo ang magiging lesson natin sa araw na ito. Alam nyo ba mga batang grade 6, meron akong ipapakilala sa inyo na makakasama natin sa mga susunod nating aralin. So simulan na natin ang ating pag-aaral. Ilabas na ang ating mga self-learning module ng Quarter 3, Week 7. So tayo ngayon ay nasa Quarter 3, Week 7, Energy Transformation in a Simple Machine. Tulad ng binanggit ko kanina, meron akong makakasama sa araw na ito. Walang iba kung hindi si Tutor O! Labas na, Tutor O! Ayan! Magpakilala ka na sa ating mga grade 6 learners, Tutor O! Okay, gandang araw sa inyong lahat, mga bata, mga magulang. At excited po ako na makasama kayo, lalong-lalo na sa iyo, Tutor Doms. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tara na at atin ang aralin ang Quarter 3, Week 7. So at the end of our tutorial, we will be able to describe simple machine as to their characteristics and uses. So this is the second part, Tutor O, ng ating discussion ng Quarter 3, Week 7. So this time, we will talk about the wheel and axle, the pulley, and the lever. So let's start, Tutor O, sa ating play. So meron ako ritong dalawang bata, Tutor O. Let's play the seesaw. First, si as in Sebastian, yung little boy natin na naglalaro. And then si So naman, siya naman si Sofia. So sila yung ating magiging bida sa laro natin ngayon, Tutor O. So handa ka na ba, Tutor O, sa ating game? Yes, handang-handa na, Tutor Okay, so Doms. sige nga, Tutor O, pakibasa nga yung ating direction ng ating game ngayon. Okay, makinig mga bata ha. To balance the seesaw, choose the best picture that matches the given simple machine. Okay, so we have here the simple machine na nasa left side natin na merong lock and then the picture given. So let's start Tutor with number 1. So ang ating first lock is the screw. Sige, tingin tayo Tutor O sa ating mga participants kung sino may tamang sagot. So which among the following picture describe the screw? Is it the first picture? Yung parang bakal or metal na yan na merong design, or the second picture is the knife, or the third picture is the ladder. So if you are the pupils, grade 6 learner pupils, Tutor O, alin kaya dito yung ating screw na tinutukoy? Is it first picture, second, or third? Tutor O, alin kaya dyan? Ang idea ko dyan, kasi nung tinuro ni teacher yan, present ako. Yun, perfect. So, Okay. tingin tayo, Tutor O, sa ating mga participants. Nandyan, Tutor O, si Carl sige. Dominic Baliwas. Andyan din si Adrian. Hello, Adrian. Alam mo, Hello, Tutor O, si Adrian Adrian. yung ating suki sa grade 6 science tutor natin yan. Okay, andyan din si Isha. Hello, Isha. Ayan, Hello, sagot na tayo Isha. sa ating first picture natin. Which among the following picture is the screw? And the answer, Tutor O, it's the first picture. Ayan, clap, clap, Okay. clap. Ayan, Galing. galing-galing ng Tama ating si mga Isha. grade 6. Yun, very good, Isha. Nakita ka ni Tutor O na tama ang iyong Metal screw ang sagot. sabi ni Isha. Ayun, very good. Alam niyo, mga batang grade 6, si Tutor O ang maghahanap mamaya ng ating batang scientist of the week. So ready ka dyan, Tutor O, ha? Bantayan mo ang ating mga batang grade 6 kung sino ang pinaka-active. Number 2, para sa ating review, inclined plane. Which among the following is the inclined plane? Is it the first picture? I think, Tutor O, that is the axe. Second picture is the hammer. And then the last picture is the ladder. So tingin tayo, Tutor O, sa ating mga participants. Sino kaya may mga correct answer for number 2, Tutor O? Basa ka nga ng mga names. Okay, sige po, sagot lang mga bata. Tingnan natin. Ayan si Micolo Puerta Villanueva. Hello, Micolo. Ayan, si Micolo ay taga Balayong Elementary School. Parang kilala ko ang science teacher dyan ng Balayong Elementary School. Shout out sa ating program head ng elementary, Tutor Cherry. Hello. Very good ang iyong mga pupils. Alam mo, Tutor O, si Tutor Cherry ay napaka
galing niya mag-promote ng ating mga session kasi siya ay grade 6 science teacher ng Balayong Elementary School. So the answer is, sabi ng ibang sabi ni Trisha, it's a ramp daw. Sabi ni Adrian, ramp. Tingnan natin, Tutor O, kung tama sila lahat. And the Okay, answer is, tingnan natin. yes! Yes, It's it's a a ramp. ramp. Ayan, congratulations. Ramp is an example of inclined plane. Next, number 3. Wedge. Which among the following picture describe wedge? Is it the bicycle, the knife, or the truck? Alin kaya dyan ang wedge natin? Good morning, watching from Binatog Elementary School. SDO Isabela, hello! Ayan, mga taga-SDO Isabela grade 6 pupils natin. Tutor O, mga active din yan, taga-Isabela. Ayan, Wow. which among the following picture kaya dyan? Ikaw, Tutor O, alin kaya dyan yung wedge sa mga picture? Is it first, second, or third? Syempre yung second kasi matulis, matalas. Yes, 'di ba? When we talk about wedge, sabi natin diyan. So check natin, Tutor O, kung tama. Ganun din yung mga grade 6 learners natin. Second picture daw. And the answer is yes, it's correct. That is the knife. Congratulations sa ating mga learners. Next, we have number 4. The inclined plane again. Inclined plane. Which among the following picture? Ano kaya yung, Tutor O? That is the first picture natin. We have is the axe or the palakol. Oo, palakol. Ito naman ay ang barrel. Barrel, yung pinaglalagyan ng tubig. And then we have the stairs. So alin kaya dyan ang ating inclined plane? Sample of inclined plane for number 4. Eliza Atriguinio. Hello, Eliza. Ayan, yung ating mga participant yan, Ma'am. Nandyan din si Marian Benaventura from Deparo Elementary School. Taga Deparo, yes, hello. Mga taga Deparo, alam natin hello. yan, Tutor O. Andyan yung mga taga Deparo, alam natin yan. Okay, which among the following? Yes, the kapitbahay. Inclined plane. The answer is, it's the stairs. Ayan, ang gagaling ng ating mga... Adrian Ray, napaka-active yes, niya. Adrian Rivera, nakita ka ni Tutor O na perfect ang score mo. Ganyan din si Cheryl Castillo. Si Cheryl Castillo, nandyan din siya. Tama din yung kanyang sagot. Taga-Bagumbong siya. Tutor O, si Cheryl Castillo. Hello, mga shout out sa mga taga-Bagumbong. With the principal, Tutor O. Yes po, sa ating magaling at masipag na principal, Dr. Jacqueline Viluzon. Hello, Dr. Luzon from Bagumbong Elementary. And the answer for this is the stairs. Next for number 5. Which are the simple machine? So alin naman kaya dito yung simple machine? Is it the first picture, the bicycle? Second picture is the pulley and the seesaw, yung nilaro kanina ni Sofia tsaka ni Sebastian. Alin kaya dyan sa tatlo na yan ang simple machine? Check natin sa ating mga participants. Andyan din si Elaine Peña. Hello, Elaine! Ayan, andyan din si Elaine Peña. Good afternoon, Elaine. From Bagumbong yan, si Elaine. Si Dr. Elaine Peña. So the answer for this, Tutor O, is yes, the 3 pictures. Lahat pala. So we have the bicycle, the pulley, and the seesaw. Yes, lahat yon ay ang example ng simple machine. Simple machine. Okay. So now, Tutor O, we are going to talk about the following object. Yung kaninang pinakita natin. We have the bicycle, the pulley, and the seesaw. So did you know, Tutor O, that this object were categorized as machine? Machine pala ang tawag natin dito, Tutor O. So mamaya malalaman natin kung bakit kaya mga machine yung bicycle, pulley, and the seesaw. So they are what we call the simple machine. Mga simple lang pala sila. So, hindi natin namamalayan pero for example na lang yung mga paboritong laro ng mga bata, yung seesaw. So, naglalaro pala sila sa isa simple machine na seesaw. Okay, so you know, Tutor O, last Monday, we started with a different simple machine. So we have the inclined plane. Let's have a review, Tutor O. What is inclined plane again? Okay, when we say inclined plane, a flat supporting surface tilted at an angle with one end higher than the other. Yes, and how about the wedge? Okay, it is a double inclined plane that is sharpened to an end.
It can be used to cut, lift, or hold an object. So kung maalala mo, Tutor O, last Monday natin, ano ba yung mga Mm. example na binigay ng mga example natin ng wedge nung last Monday natin, kung maalala pa? Naalala ko siya ay nag-example ka ng axe or yung palakol, Yun, yung kutsilyo, palakol, at kutsilyo, saka yan. pako. So anything na Yun, matutulis at matatalas, no? yun yung ating wedge Ginagamit panghati, no? ng mga Ng mga bagay-bagay. bagay, At oo. ganun din yung mga sagot ng mga bata natin, Tutor O, nandiyan si Eliza, ganun din daw, sabi ni Eliza, yun po yung kutsilyo, yung gunting, yan. Nandiyan din si Lizel, ganun din yung kanyang sagot tungkol sa wedge. Eh, how about the screw, Tutor O? Ano naman kaya yung screw? Okay, screw, it is another modified inclined plane used to wrap a cylinder. Yun. So that is the screw. Another definition, it is used to secure an object in place by spinning and twisting the screw using the screwdriver. So pagka Yes. gagamit tayo ng mga screw na object, so always we use screwdriver to use the screw. Yes, Yan. Tutor So Tom. At now, saka Tutor O, we're going... mm, Yes, Tutor O. Sige po. yung screw, naalala ko sa diniscuss mo, no? Ang parts ng screw ay the pitch and the Yes. thread. Yun, Natandaan ko yun, buti Tutor Dom. na-remind mo yon. The trench Yes and po. the pitch. Yun Pitch, yung opo. pinaka-espesyal na Part ng screw. description ng screw. So now, Tutor O, we're going to continue the discussion of the simple machine. So we will start with the wheel and the axle. So ano kaya yung wheel and axle, Tutor O? Okay, basahin natin. The assemble formed by two discs of different diameters mounted so that they can rotate together around the same axis. Okay, so Ayan we ang have ating here wheel the and example. Yung Mm-mm. kanyang red part ng gulong na to, so that is the diameter of the wheel and axle. So let's learn more about the wheel and axle. Okay, and the yellow part, so that is the axis of the wheel. So for example, we have here the wheel. So yan yung wheel mismo. And then the axle, yun yung nasa gitna. Okay, so diyan nanggagaling yung force para umikot yung wheel. Okay, so uses of wheel and axle. Alam nyo, Tutor O, napakaswerte natin kasi na-invento yung wheel and axle. Kasi Yes po. ginagamit ng ating mga persons with special needs katulad nitong nasa example natin. So this is a wheelchair, kids. So alam nyo ba, wheelchair or the wheel and axle is used to move the load of the axle. The user needs to apply effort to the larger outer wheel. So yung kamay ng person with the special needs, siya yung nagpo-force, nagbibigay ng force para yung wheel umikot doon sa kanyang axle. So once na binigyan ng force, Tutor O, yung wheel na yon, continuous yung pag-ikot ng axle. So with the axle and the wheel, nagiging madali yung pag-move ng ating mga person with special needs with Yes. the object of wheel and wheelchair. So yan yung Opo. napaka-importante kung bakit meron tayong wheel and axle. Yan. So nakaka-move na ngayon from one place to another yung ating mga kapatid natin with special needs. Ayan, using the wheel and axle. Ayan. O ito, alam ko mga batang grade 6, Tutor O, alam na ng mga bata na some of them marunong na rin mag-bike. Ayan. So sa bike naman, makikita naman natin yung axle. Okay, yung force, yun naman yung pinapadyak nung nagbibisikleta. Yan. Then pinapadyak niya dun sa axle. So yung axle andun yung force para umikot naman yung wheel. So alam mo, Tutor O, si wheel at saka si axle lagi sila magkasama. Kasi pagka yung isa mawala, hindi mag-function yung isa. So napaka-importante ni wheel at saka ni axle. Siyempre, para naman mag-function si wheel and axle, kailangan ng force. Simple force lang naman. Kaya nga tinawag siyang simple machine. So mag-a-apply lang tayo ng simple force para magamit natin si wheel and axle. Ayan, for the bicycle, no? Napakagaling ng nag-imbento ng wheel and axle, no, Tutor O?
Biruin Yes, mo, wheel Tutor and Dom. axle pala, no? Ano na rin pala siya? Simple machine. So, machine na rin pala siya. Mm. Now, Okay. so what are the example, Tutor O, ng ating mga simple wheel and axle, Tutor O? Let's start with the first Okay. picture. The first one is the sewing machine. O ano Ayan, kaya ginagamit siya ng mga mananahi, no, sa pagtatahi ng damit, ng mga kurtina at kung ano-ano pa, no? Then we have We have the the skateboard. skateboard. Yan, paborito ng mga batang grade Paborito 6 ng mga yan, Tutor O. bata, no, sa playground, no, sa mga Yan, rampa-rampahan. correct. Nandyan din, alam nyo, Tutor O, nandito si Phil Sebastian Sardido ng Marilao Central Integrated School, Marilao, Bulacan. Hello! Ay, Kaway hello tayo, po, Tutor O, kay kaway-kaway Phil. po. Ayan. Very good si Phil, Tutor O. Talaga nandyan. Ano pa yung example ng wheel Napaka-active. and axle? Ayan, Tutor O. Ayan, That yung is widget the... spinner. Yes! Mga paborito ng mga grade 6 learners natin yan, Tutor O. Then we have another example ng mga wheel and axle natin, Tutor O. We have... Ayan, ang ating gulong ng sasakyan o tire. Ang Ferris wheel, ayan, favorite ko yan. Favorite ng mga bata yan, ano? Yes, ng mga Kapag batang nagpunta grade sa 6 natin, carnival. Tutor, Oo, sa Tutor O. grade Ako din 6. yan, favorite ko din yung Ferris wheel na yan. And of course, we have Yung yung ating manibela. manibela. Yes, ng Mm-mm. sasakyan. So lahat yan ay mga wheel and And axle. So punta na tayo sa next simple machine, Tutor O. We have the pulley. okay, it is a modified wheel and axle used to lift loads, apply forces, and transmit power. So paano mo kaya ano kaya yung pulley na yan na Tutor O? Parang pag Ito yung naririnig ko yung salitang pulley, parang nai-imagine ko yung parang balon na parang may hinihila tapos may rope. yes. Oo, tapos naaangat yung tubig mula Oo, sa balon. 'di Ako ba? din, Tutor O, at alam ko mga grade 6 learners, alam din nila yan. Yung mag-raise ng flag. Yun din ang Ay, example siguro oo, ng ating. naalala ko. Yun. Tama So, ka. ito siya. This is the example of the pulley. So, pulley, Tutor O, isa composition pa din siya ng wheel and axle. So, we Axle. have here the wheel and the axle to lift the loads. Load. Okay? So, to lift the loads. So, of course, mag-a-apply pa din tayo ng simple force. So, Force. kaysa naman itong box na yan na mabigat, buhatin pa akyat. So, hihilahin lang natin yung tali para maiakyat yung box na yan. So, that is the simple machine, what we called pulley. Pulley. Yan. So, what are the three kinds of pulley? So, we have here the fixed pulley, the movable pulley, and the block and tackle pulley. So, let's talk about the kinds of pulley, Tutor O. We have the first one is the fixed pulley. Okay, sa fixed pulley, it is hung, making the pulley and wheel stationary in a position. Ayan, ito yung kinikwento mo kanina from the well, the wishing well, tawag natin dyan, wishing well. Wishing May well. aakyat yung tubig mula sa ilalim, paakyat. Ayan, yung nakabilog na yan, that is the fixed pulley. So nakafix na siya, hindi siya pwedeng galawin. Nakatali na mismo siya dito sa kanyang piece of wood. Ayan, yung piece of wood na yan. So ito na lang ito yung pulley, nandyan na siya nakasabit. So ang gumagalaw na lang dito, Yung Tutor O, rope. yung tali, yung rope. Oo. Very good. At Another saka example yung ni- rope, may grove yata yon sabi. May rope, may grove. Yung Yun, grove yes. ay nilagay para hindi gumalaw yung tali. Yes, very good. So another example din, ito yung tinutukoy ko din na yan. So yung pulley na Ayan, yan, nakasabit lang dito sa pole. Di ba? This is the flag pole, Tutor O. So Yes. nakasabit na lang and then para maihang yung flag, yung rope na lang tsaka yung grove na sinasabi nyo, Tutor O. So that Yes, is Tutor the Doms. fixed pulley. So hindi siya gumagalaw. Then we have the second one. Tawag naman natin dito is the movable pulley. Tutor O, ano ba yung movable pulley? Okay, sa movable pulley, the entire wheel and axle travels along the rope. Ayan. So siya mismo ang nagta-travel sa rope. Ayan. So that is an example of movable pulley. Naalala ko ang movable pulley na nakita ko doon sa isang amusement park. Ayan, yung tinatawag nating zip line. Naka-experience ka na ba niyan, Tutor O, ng zip line? Yes, Tutor Doms, nung nagpunta kami sa Tagaytay.
Yan, oh, yung mga batang taga-Tagaytay, hello! Ayan, Hello, meron nung din nag-field tayong trip mga grade kami. 6 learners ng Tagaytay. Alam na alam nila yan, yung movable pulley. So when we Huli. say movable pulley, according to Tutor O, this is the entire wheel and axle travels along the rope. So siya mismo nagta-travel along the rope. So that is the movable Movable pulley. huli. Ayan. Next, how about the block and tackle pulley, Tutor O? It combines the direction changing ability of the fixed pulley and the force multiplying ability of the movable pulley. Yes, so this is a combination of movable and Yes. fixed pulley. So ayan, so nakikita natin, so this is the fixed. Itong dalawa na to na nasa taas na nakasabit sa pader. And then we have here the movable pulley. Yan naman. So alam nyo mga batang grade 6 and tutor O, ang block and tackle pulley pala ginagamit sa mga mabibigat na Ah, object na kapag dadalhin sa pinaka-higher ups o kung saang mataas na parte, movable pulley kasi napapagaan daw pala niya yung bigat na yan, yung object na yan. So using the block black. and tackle. So yung pala So, ibig yung sabihin, kahalagahan. tutor Kapag doms, ginagamit yes, yan sa ano, no, sa malalaking construction site. yes, yung perfect po sa mga construction activity na ginagawa. Mm-mm. So yan yung mga ginagamit nila, the block and tackle pulley. Ayan. So napakagaling ng nakaimbento ng pulley na ito. Okay, so let's go to lever. Ayan. Tutor O, ano nga ba ang lever? Okay, lever. It is composed of a straight or bent, rigid bar that is free to turn in a part known as fulcrum. Ayan, alam ko mga batang grade 6, katulad ni Angelic Salazar, good afternoon from Marilao. Ang dami mga batang taga Marilao. Si Roxy, hello Roxy. Alam mo, Tutor O, si Roxy, isa yan sana na feature natin na batang scientist of the week. Napaka-active nito. Andiyan din Tutor O si Cassandrea Bravo. Hello Cassandrea. Bati ka Tutor O kay Cassandrea, active na batang Yes. grade 6 Hi, yan. hello, Cassandrea. At siya po Ayan. ay grade 6 from Mahogany, no? From Oh, uh, yes. Gamo Central Elementary School. Taga Gamo Central siya, Gamo Tutor O, Central. si Cassandrea. Andiyan din si Trisha Stanislao ng Pangasinan. Hello Trisha, mga taga Pangasinan dyan. Nandito Hello kami ni po. Tutor O. Ayan, taga Pangasinan, si Trisha Stanislao. Okay, so pagka sinabi nating lever, sabi ni Tutor O, this is a rigid bar. So any bar, any piece of wood na parang inclined plane din, pero kailangan naka-fix siya sa gitna na mayroong tinatawag na fulcrum. So these are the parts of the lever. Alam mo ba, Tutor O, there are different classification of a lever. So these are the parts muna. Okay? So first part is the load or yung tinatawag nating resistance. Yan. Yung kung ano yung iaano natin, iaangat or something na gamit. Ano yung gamit? So when we say resistance or R, sa ano kasi sa science, we have the code, we have the R. So when we say R, that is the resistance. So a force that is being lifted by the effort, yung gamit. For example, yan, ang gamit niyan, so that is what we call the resistance. Then we have the effort. Ayan. So paano gagamitin? So when we say effort or E, code for effort is a force lift the resistance. And then we have the fulcrum o yung nasa middle part ng seesaw na yan. So when we say fulcrum or F, this is the fixed movable point where the rigid bar moves. So dito sa ano natin, sa example natin, Tutor O, we have the seesaw. So seesaw is an example of a lever. Okay? So we have here the load, so that is the resistance, so yung bigat. Then yung effort, syempre, siya yung magdidiin kung para mabalance niya yung seesaw natin. And then yung pinakagitna, that is the fulcrum. So we have the R stands for resistance, E stands for effort, and F stands for fulcrum. Here are the sample. We have the first class
lever. Ano kaya yan, Tutor O, yung first class lever natin? Favorite ko yan. O ginagamit natin yan, no? During our arts, no? Pag Arts nag-art activity. tayo, Yes, art we have the activity. scissor. So to identify the parts of a scissor, we have the resistance o yung gamit. So 'di ba yung dulo ng scissor na yan, Tutor O, yan yung diyan kinakat yung paper. Then yung Yes. gitna, yung may tornilyo na yan, that is the fulcrum. Fulcrum. And then yung effort, syempre para magamit yung gunting, lalagyan natin ng daliri. Ang tawag doon is the effort. So this is the first class lever. Yung first class lever, Tutor O, ang natatandaan ko rito, basta lagi nasa gitna yung fulcrum. Fulcrum. Nasa gitna siya. So pwede naman magkahiwalay sila, Tutor O. Pwedeng mauna yung effort, tapos basta nasa gitna yung fulcrum, and then nasa kabila naman yung resistance. So that is the first class lever. Ang lagi kong tanda pag first class lever, yung fulcrum nasa gitna. Ayan. O, tatandaan natin yan ha, mga batang grade 6. Katulad ni Christian Gutang. Hello, Christian. Sabi niya, ginagamit din daw niya to sa art, itong scissor. So sabi ni Christian Gutang, sabi niya, scissor pala is a first class lever. Ayan. Next. So here are the sample. What are the sample of first class lever, Tutor O? Okay, ang mga samples natin, examples natin ay pliers, seesaw, crowbar, at scissors. Ayan. So muli, ang tatandaan natin when we say first class lever, yung fulcrum nasa gitna. For example, itong mga pliers na ito, ayan, mga nasa gitna yung kanya mga fulcrum. Even the seesaw, ayan, nasa gitna din. The crowbar, ayan. Ito yung crowbar natin, ito yung right hand, nasa gitna, and then yung left natin, yun yung pang angat natin para magamit natin siya. And of course, the scissors. Next, we will proceed to the second class lever. O ano naman kaya ito, Tutor O? Alam niyo po ba to? Ano yan nutcracker. Yun, alam na alam din ng mga batang grade 6 yan. Yan yung nutcracker. So sa nutcracker naman, we have here the parts. Yung gitna, we have the resistance. And then yung dulo, yung fulcrum. And then yung effort naman, yan. That is the second class lever. Sa second class lever, Tutor O, ang nasa gitna naman is the resistance. Yun naman yung natatandaan ko. At yun din dapat ang tandaan ng mga batang grade 6 natin na learners. Sa first class, ang nasa gitna is the fulcrum. Dito naman ay resistance. So, pwede rin siya magkabaliktad. Pwedeng nasa unahan yung fulcrum, nasa gitna yung resistance, and then yung effort nasa kabilang side naman siya. So, that is the second class lever. Basta yung resistance ay nasa gitna. Ayan. Then, we have the third. Before we go to the third example, what are the example muna ng mga second class lever natin, Tutor O? Okay, ang mga examples natin sa second class lever are stapler, nutcracker, wheelbarrow, at saka bottle opener. Ayan. So alam ko itong stapler, alam na alam ng mga batang grade 6 yan. And even the wheelbarrow, yan, nagagamit ng mga batang grade 6 yan sa gardening nila. We have the nutcracker and the bottle opener. Okay, so now we will proceed, Tutor O, for the third class lever. So we have here, yan. Ano naman kaya yan, Tutor O? Alam ko, ginagamit natin yan sa kusina. Oo, ginagamit ko yan pang pag nagbabanana queue ako eh. Yes, perfect. Yan, napakasarap na banana queue natin. Okay, so we have here the resistance, the fulcrum, and of course, yung nasa gitna ng third class lever is the effort. Ayan to tatandaan natin. Yung first class natin, ang nasa gitna is the fulcrum. Yung second class natin, nasa gitna resistance. This time, yung third class natin, ang nasa gitna is the effort. So mapapansin ninyo, yung effort niya, yung pag-force niya ng effort niya nasa gitna para magamit yung tongs na yan. Tongs ba ang tawag natin dyan, Tutor O? Yes po, tong. Ayan. According kay Kyle Joseph Salvador. Ayun, very good. Nakita rin ni Kyle Joseph, tong daw ang tawag dyan. Andyan din si Carl Dominic Baliwas. Ayan, isa rin nating batang scientist of the week yan, si Carl Dominic Baliwas.
So pwede namang pabaliktad. Okay, so basta ang nasa gitna yung effort. So that is the third class lever. Lever. So yung nagkabilaan naman, that is the fulcrum and the resistance. Ayan. So what are the sample tutor O ng mga third class lever? Okay, ito ay ang shovel or fork and spoon at ang tweezer. Ayan, napansin ko lang itong or. Alam ko ito sa mga bata natin na nakatira sa tabi ng dagat. Ayan. Alam nyo ba na ang pangsagwan nyo is the third class lever. So at least alam na ng mga batang grade 6 natin yan. Ayan. So fork and spoon. Yan. Common na sa atin yung mga fork and spoon. Third class lever. Now, let's go to our activity. Let's see if you learned something. So we're going to choose the letter of the best answer. Ayan, alam mo, Tutor O, magbibigay tayo ng each answer will the equivalent of 100 peso play money. So magkakaroon tayo ng play Wow. money na 100 pesos. So papalakpak na lang or papalakpakan na lang natin yung mga batang grade 6 kapag nakasagot sila ng tama. Tama. Okay? So let's start tayo, Tutor O, sa ating first activity, first question. Pakibasa nga, Tutor O, hihilain ko na. And 3, 2, 1. Question, Tutor O. First question. What do you call an object that do work in one movement or a one type of work easing device? Again, what do you call an object that do work in one movement or a one type of work easing device? Is it Is A, compound machine, B, complex machine, C, simple machine, or D, electronic machine? Type your answer. Batang grade 6, tingin tayo sa ating Tingnan natin. message box. Hello! Shout out uli sa ating program head, Tutor Cherry. Hello! Ayan. So tingin tayo, Tutor A, sa ating mga participants. Ayan, umuulan ng answer na letter A daw, sabi nila. Letter C daw, sabi nila. Letter D daw, sabi nila. Talagang, ayan, nakita ko na ang pinaka-perfect answer. Ano kaya, Tutor O, ang ating final answer for this question? And the answer is? Letter C, it's a simple machine. Yay! So dahil dyan, makakatanggap sila ng play money with 100 peso bill. Ayan. Next question. Question number 2, Tutor O. Let us now see what is the question. Which of the following is not an example of simple machine? Is it A, crowbar, B, can opener, C, flashlight, or D, fork and spoon? Fork. That is the fork. Sorry, that is fork and spoon. Fork. So type your answer, kids. Tingin tayo, Tutor O, sa ating question number 2. Ayan, si Lisel Danke. Hello, Lisel. Ayan, sa number 2 na tayo. Michelle Mahirano. Ayan, kilala ko yan si Michelle Mahirano, Tutor O. Active yan na batang grade 6 na yan. Ayan, nandyan din si Mikolo. Ayan, unang-una nakasagot, Tutor O, si Mikolo. And the answer, Tutor O, is? Letter C, flashlight. Ayan, congratulations for 100 peso bill play money. Ayan. Number 3. Here we go. Hihilahin ko na ang ating question number 3. Okay. What do you call a two discs of different diameters mounted so that they can rotate around the same axis? Letter A, wheel and axle. B, lever. C, inclined plane. Or D, pulley. Type your answer. Tingin tayo sa ating mga sagot. Ayan. Basa ka nga ng ating mga participant, Tutor O. Okay, si Jewel ang nakita kong nagsagot at saka si Ella, Jewel ang bibilis ng kamay. Jewel Bolante. Ayan. Hello, Jewel. Hello. Ayan, sino-sino pa yung ating mga may answer din dyan? Si Gwanet, andyan din. Gwanet Tolentino. Hello, Gwanet. Ayan. So the answer, Tutor O, sa question number 3 natin, It's letter A, wheel and axle. So, tama si Jewel. Yes, correct. Tama si Jewel. So, when we say pala wheel and axle, this is the two
disc of different diameter. Diameters. Ayan, yun yung tatandaan natin sa wheel and the axle. Dahil dyan, you've got 100 piso bill play money. Okay, next we have number 4, Tutor O. Here we go. This is the question. What do you call a device which has a fulcrum, an effort, and a resistance where the load is located? Is it A, wheel and axle, B, lever, C, inclined plane, or D, pulley? Type your answer, kids. Tingin tayo sa ating mga message kung tama yung kanilang sagot for number 4. Ayan, very good talaga si Jel Canoy. Hello, Jel. Jel Canoy. Ayan, yung mga sagot ni Jel Canoy. For number 4, umuulan ng letter B. Nakita mo ba, Tutor Yes. O, yung kanilang Umuulan mga ng answer? letter B. Oo, Oo. check nga natin, Tutor O, kung ano ang tamang sagot. And the answer is? Okay, it's letter B, lever. Tama Ayan, silang dahil lahat. dyan, yes, congratulations grade 6 learners. You've got a play money of 100 peso bill. Ayan. Next, we have number 5. Here we go. Hihilain ko na ang ating question number 5 and 3, 2, 1. Question. It is a modified wheel and axle used to lift loads, apply forces, and transmit power. Is it A, wheel and axle, B, lever, C, inclined plane, or D, pulley? Ayan, type sa ating message box. Ayan, nandyan ayan yung ating mga participant from different part of the country, from Luzon, Visayas, and Mindanao. Ganon din ang kanilang mga teachers, mga science teachers, and of course, yung kanilang mga parents. Congratulations sa ating mga batang grade 6 na nag-participate the day natin, Tutor O. Ayan, it is a modified wheel and axle kaya. So ayan, nakikita ko ang kanilang mga answer, Tutor O, na umuulan Yes. sila ng letter. Umuulan ng letter D. Okay, check natin, Tutor O, kung ano nga bang tamang sagot. And the answer is? Yes, tama. It's letter D, Letter pulley. D, yes. So when we say pulley, kids, it is a modified wheel and axle used to lift loads, apply forces, and transmit power. So that is, congratulations, you've got a 100 peso bill. Alam nyo ba, Tutor A, kaya accumulate tayo ng mga play money kasi naglalaro tayo. So this time, we will go to the market, Tutor O, using the Wow. play money. Ayan. Ayan. So anong gagawin natin? Kasama ko sila, Tutor O. O, sige. Using our money, we will buy the correct ingredients based on the picture that we will see on the basket. Remember, the ingredient contains the word that best describes the simple machine found in the basket. Ayun. So yun pala yung ating gagawin sa ating play money natin. So mamamalengke si Tutor Doms kasama ng ating mga grade 6 learners from Luzon, Visayas, and Mindanao. So let's start with the first simple machine. So we have, Tutor A, We have the bottle opener. Okay, so what kinds of simple machine kaya yung bottle opener? Is it the lever, the pulley, or the wheel and axle? Ayan, tingin tayo sa ating mga participants. So yung chicken, we have the pulley. Yung pork, we have the lever. And the fish, we have the wheel and axle. Ayan, so tingin tayo sa ating mga participant. Elijah Antriguero, number 1 na number 1. Si Kim Kapispisan, hello Kim. Ayan, sabi ni Kim Kapispisan daw, it's a lever daw. Yung pork daw, tingin tayo kung tama nga, Tutor O, and the answer is, yes, it's the lever. So, bottle opener is an example of lever, simple machine. Next, number 2, Tutor O, ano kaya yung nasa basket ko? Ano yan eh? Yan yung may rope, may grove. Ayun, at saka may grove, yun. At saka may wheel and axle. Yun, okay. So which among the following picture? We have the water. Ang nasa water, we have the lever. Yung nasa soy sauce, we have the pulley. And nasa juice, we have the wheel and axle. So ano kayang klaseng simple machine itong we have the rope, the groove. Okay, so ano kaya siyang simple machine?
So tingin tayo, ayan, very good si Adrian, si Roxy, si Angelic Salazar. Alam mo, Tutor O, si Angelic Salazar, lagi yan nakatutok sa ating discussion. And the answer, i-reveal ko na, Tutor O, ang ating sagot Yes. for number 2. And the answer is the soy sauce, yung Soy puli. sauce. The Yes, puli. so puli. So meron na tayo kaninang pork and the soy sauce. So malalaman natin mamaya, Tutor O, kung ano yung lulutuin mo dahil namamalengke si Tutor Doms kasama ng ating mga grade 6 learners. Number 3, Tutor O, ano kaya siya? Okay, ang nasa basket natin ay pliers. Okay, which among the following example ng simple machine yung plier? Is it the lever, the pulley, or the wheel and axle? And the answer for this is a lever. Ayan. So, ang napamili ni Tutor Doms ay patatas. 'Di ba? Tama, Tutor O? Tama, patatas. Parang may idea na Yes. ako kung anong Oo, lulutuin. alam mo na, Tutor O, ready ka na. Ha? Next, we have the fourth picture. Ayan, the spinner. Ano kaya The yung spinner. spinner? Is it the wheel and axle, the lever, or the pulley? And the answer for this, it's a wheel and axle. Ayan, yung nasa suka. May Yan. suka na tayo at toyo. Yes, and ito naman yung ating paborito sa art activity natin. Ano kayang simple machine siya? Is it the lever, the pulley, or the wheel and axle? And the answer is, it's a lever. Ayan. So, ang nandun sa lever ay Bawang. bawang. Ayan. Malapit na malaman ni Tutor O kung ano yung lulutuin niya. Next, we have number 7. Ayan, yung naka-fix. Ano kaya ang tawag natin dyan? Yung nakaturo na yan. Is Nasa it? wishing well? Oo, nasa wishing well. Is it the lever, the pulley, or the wheel and axle? Alam ng mga batang grade 6. And the answer is a pulley. Ayan. So, ang nandun sa pulley ay Paminta. Ayan. May paminta na tayo, may bawang. Yes, perfect yan. Ayan, movable. Yan, yung tinatawag na movable na na-discuss natin kanina, Tutor O, na pinagdadalhan ng mga mabibigat na object. Ano kaya siya? Is it the lever, the pulley, or the wheel and axle? And the answer is a pulley. It's a We have the pulley. egg. Let's go back to the ingredients that we bought earlier, Tutor O. So we have The yung bawang or bawang. onion, paminta, patatas, pork, ang ating soy sauce, at ang ating vinegar o suka. Nako. At syempre, ang paborito ni Wow. Tutor Doms, mayroon dapat siyang egg. Ano kaya ang lulutuin natin, Tutor O? At ready ka na ba magluto? Yes, ready na, Tutor Doms. So what do you think are we going to cook for today, Tutor O? We're going to cook Adobo! Yay! Wow! All-time Yan. favorite So, natin yan. yes, pati ang mga batang grade 6 learners. So we have adobo. So remember, anong tatandaan natin ngayon, Tutor O, sa ating discussion? Okay, remember about simple machines, no? It is a device that helps make work easier to perform by accomplishing one or more of the following function. Like Then, transferring a force from one place to another, changing the direction of a force, changing the distance of a force, and changing the speed of a force. ayan. So ito pala yung aming tatandaan, Tutor O, kapag ka tinatawag natin or when we have a simple machine. So yan. So thank you so much sa aking kapartner na si Tutor O. Thank you so much, Tutor O, Thank sa you so pagsama mo sa much. akin.